May tuturing na po nating suki ng programang Pasada Balita, ang dati pong National President ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, good morning po. Johnny Bañez, Runa Sino, live na po ulit tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Good morning po, Attorney. Good morning, magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Right. Maraming salamat po muli, Attorney Cayosa, sa pagkakataon. At this time, ang issue naman po is Constitutional Convention o CONCON. Unang katanungan ko po, Attorney Cayosa, napapanahon bang pag-usapan or isulong ang hakbang na ito, Attorney? Personally, at matagal ko na itong sinasabi, maraming pwedeng i-improve sa ating 1987 Constitution. Marami ng mga best practices sa ibang bansa at marami ng developments sa mundo at sa teknolohiya at ating experience sa politika at iba at sa bureaucracia na nagsasabing kailangan i-improve na natin yung ating constitution. So, sa tingin ko noon pa dapat yan. Hindi lang nagtitiwala ang bawat isang sector sa mga politiko, pati mga politiko walang tiwala sa isa't isa. Kaya hindi natin nagagawa yung pag-amyenda, pag-i-improve sa ating constitution. It should be a living constitution. Hindi ho dapat yan nakataga sa bato. So, suportado nyo po, Attorney? Well, of course, kasi not necessarily yung gusto ng pagbaguhin, pero marami ho tayong maaring baguhin sa economic provision para mas competitive tayo. Yun ho, pag-improve ng bureaucracia, yung meritocracy system sa mga empleyado ng gobyerno, yung accountability of public officials, yung bang pangsugpo ng graft and corruption, yung party list, yung mga political parties, mga political reforms, napaka-importante ho sana ito. Pati ho yung ating teritoryo, di ba? Maganda ilagay na natin sa konstitusyon natin yan, wag lang sa batas. So, ito ho yung mga nakikita natin, marami na maaring improve. Maliban pa dun sa mga provision na magkakasalungat o yung mga provision na malabo at lalong pinalabo pa ng mga iba't ibang interpretasyon ng politika at ng Supreme Court. Ako po, Attorney, personally, kasi ang unang-unang pinapangambahan po niyan, yung timing kasi. Nung mga nakaraan kasing timing, malapit sa eleksyon. Pero kung ngayon po ito isusulong, pero mukhang mas maganda, ano po, Attorney Cayosa, kasi mukhang hindi siya magagamit nung mga may pangarap sa 2028. Kasi ang danger na sinasabi nila, baka hindi lang economic provision, baka pati yung political provision ng konstitusyon, kung tama yung pagkakaintindi ko, ang magalaw, Attorney Cayosa. Tama ho yan. At alam nyo, kaya ho hindi umuusa dito. Kasi nga, matindi yung political agenda na magkakaibang kampo, di ho ba? At nung mga nakaraan kasi, mga CONAS, initiative, mga ganyan, ang nagsusulong mga politiko. Di ba, isa yan sa mga problema natin ba? Yung sobrang pamumulitika sa ating lipunan. Kaya ito maganda yung panukalang Constitutional Convention sapagkat that would be the most democratic. Pero kinakailangan lang, dun sa batas na gagawa ng CONCON, specify na yung mga uupo sa pagbabalangkas ng konstitusyon, hindi politiko. Yun. Walang relasyon sa mga politiko. Para maiwasan yung pangamba o posibilidad na mas lalo pang pagagandahin ng mga politiko ang kanilang mga vested interest sa konstitusyon. So yung mga experts, mga sectoral representatives, na yung hindi sila tatakbo sa politika, yung kabutihan ng bayan lang. Once that is established, matatanggal yung duda na gagamitin lang ito sa politiko. At mga term extension, mga dynasty, it has to be non-political lang. Kunin nila yung mga bihasa, yung mga experts, different sectors, at walang politikang, hindi sila tatakbo, wala silang kamag-anak na mga politiko. Attorney Cayosa, yung binabanggit yung mga dapat ng palitan, may tuturing bang, sorry yung word na yan, Jurassic na ba talaga to? Ancient Marami, na. Ancient. marami na kung, hindi lang Jurassic, yung nakita na natin over the course of the 37 plus years ng Constitution na ito, na may mga conflicting provisions. At kung ihahambing natin sa Constitution ng Singapore, mga ibang mga bansa, ang bibilis nilang mag-amyenda. Kasi nga, ina-adjust nila sa reality.
yung global economy, di ba? Itong Mhm. matinding West Philippine Sea natin. Mhm. Mga ganyan ba? So, yung artificial intelligence, yung cyberspace. So, lahat 'yan ang laki ng impact sa ating pamumuhay, sa ating nation building. Eh di ba mas maganda? Pati na ho yung political abuse, yung mga Mhm. nakakalusot na nagnanakaw sa kaban ng taong bayan, nag-aabuso, yung masyadong mabagal na hustisya. Wala kasi tayong deadline sa konstitusyon ng mga Mhm. paggalaw ng mga dapat magdesisyon. So, Mhm. nadidribble, di ba? Nadidribble nila at walang nangyayari. So, to my mind, napapanahon na ho ito. Yun lang kasi kulang ng trust ang taong bayan. Kaya Yan. controversial. Kaya the best way is i-assure na yung CONCON, non-political talaga, yung bang mga mamamayan, Walang mga bahid ng responsabling tao, politika. alam nila Oo. ang ginagawa nila. Mhm. Di ba? Hindi lang popularity. Alam nila, may experience, iba-ibang sektor. At wala silang agendang mamulitika at hindi sila kontrolado ng mga politiko. Kumbaga, mga mamamayang Pilipino ito na may kaalaman naman tungkol sa konstitusyon, sa ekonomiya, sa security, at iba pang aspeto ng ating pamumuhay. Po, at Attorney Cayosa, pasensya na pero may makikita ba tayong ganun ngayon? Meron pa ba? Meron pa po ba? Sa tingin ko, ang dami ho. Alright. Ang mga politiko, Oo, ayun naman konti pala. lang naman yan. Kaya lang, sila kasi ang nagko-control di ba? So, Aha. diyan natin makikita dun sa panukalang batas, sino-sino ba ang pwede nating ihalal sa CONCON? That if the proposal insulates it from partisan politics, yung magiging framers ng konstitusyon, sa tingin mo, tanggap nating lahat yan. Pero, attorney, pag sinabing CONCON, amiyendahan yung ating saligang batas, tama ko ba? Oho, tama yan. At pwedeng baguhin lahat o kaya aspeto lang yan. But- Nasa CONCON ngayon. But not exactly the form of government or pwede rin yon? Well, pwede rin yun, but not necessarily naman. Siguro, alam mo, ang isa dyan, presidential pa rin, pero unicameral na tayo. Kasi para mas mabilis, tignan nyo ho nangyayari. Nag-aaway yung Senado, Congressman, Oo. kunwari, pero pagdating sa mga insertion, nagkakaisa sila. Di ba mga ganun? So, and then the accountability. So, there are many possible ways at hindi naman ho tayo nagkulang ng pwedeng mga benchmark. Yung Opo. pwede nating tignan, yung mga ginagawa ng ating mga kapitbahay at ibang mga demokrasya Bansa. na maayos ang kanilang pangugobyerno. Alright. Walang korupsyon, Mm. efficient sila, accountable Opo. sila. Opo. Attorney, sa inyong tingin, ano ho ba yung applicable na form of government para sa atin sa ngayon ngayong makabagong panahon na? May anong bansa ba yung pwede natin pagbatayan o paggayahan, attorney? Well, yung Singapore, maganda yung kanilang sistema. Mabilis sila magdesisyon. No? Of course, maliit lang silang bansa. Yung sa atin, okay na ho yan. Pero yung bicameral kasi, kung minsan kasi ho, yung mga senador, sinasabi na, independent republic sila, 24 lahat gusto maging presidente. So, kung minsan, hindi na yung ano bang pwedeng gawing na pagkaisahan. Yung bang nangunguna kung minsan yung kanilang mga ambisyon. So, we're not saying this is better than the others. Importante dyan, angkop sa ating political reality, sa ating kultura. So, yung nakikita ko pa rin ang wisdom dun sa three co-equal branches of government. Legislative, executive, and judiciary. Ang siguro lang, para mas maayos, mas mabilis, wala nang bangayan, unicameral na lang sana ang ating legislative. Anyway, nandyan naman ang executive na mag-check, nandyan naman ang Opo. judiciary. So, they check it out. Unicameral, opo. Pag sinabing unicameral, Paano po yun? at ano po ang structure po nun? Paano po ang magiging sistema po nun, attorney? Well, usually, ang unicameral, you will elect representatives from districts. Wala na yung nationwide. Pangalawa, ang nationwide na lang yung party list. Ayusin din natin yung party list. Kasi maganda yung constitution sa party list, yung intention, yung konsepto. Nung dinesisyon ng Supreme Court ho, kasi yan talagang nagkawindang-windan. Kasi kalokohan na lang pinapasok nila yung mga bilyonaryo, mayayaman. Para sa marginalized sector sana yan. Wala ang Senado, Attorney Cayosa? Well, maaari na wala para mas madali. Pero ang kaakibat sana dyan, which is supported by all political and social studies, no? Yung party system. Kasi kung wala din tayong party system na kung saan
natitrain yung mga political leaders natin from the ground up dahil sa mga partido at ang pinaglalaban nila mga prinsipyo at mga priorities. Ang mangyayari, kung sino lang popular, sino may pera, siya ang tatakbo. Tama. Hindi maganda para sa ating Republican. Walang accountable na partido. Butterfly sila, kanya-kanyang baliktaran. Hindi maganda. In management, that's very bad. Po. Pero And governance is management of public interest. Pero kung ipupush po ang CONCON, gaano katagal lang gugugulin nito? At magastos po ba ito, Attorney Cayosa? Kindly educate us nga po, please. Well, hindi ho naman, what's a few billions? Mas marami pang ang kinukurakot sa isang project kesa dito sa cost nito eh. So, all right. So yun ho ang yung we should pangalawa, kung talagang ang babalangkas yan, yung impartial, objective, may competence at interest ng bayan, mabilis yan. Kasi nga, hindi nila iniisip yung ano bang ilagay ko dito para makinabang ako. Mabilis yan kasi pag-aralan na po mga ito. Yan. Attorney, sa makatwid ang tinutumbok ng yung pinupunto ay yung mismong mga bumalangkas din ng 1987 Constitution. Pwede rin sila. Well, maari kaya lang marami silang namatay na yung ibang ma-retire na. Ang ilan na lang. Appointed sila eh. May malaking issue doon. So dapat pa rin para reflective sa interest ng bawat lugar, elective din dapat. May qualifications lang. Opo. Pero, Attorney, di ho ba itong CONCON ay isa lamang po sa tatlong method po para po amyendahan yung atin pong saligang batas? How about naman po yung CONAS. yung dalawa pa na Constitutional paraan, Assembly. Attorney? Yung CONAS, Yes, pwede rin yan. Pero ang gagawa niyan, ang mga senador at mga congressman, ngayon pa nga, hindi sila magkaisa kung paano nilang gagawin. Baka walang katapusan yan. Yung boto. So plus, yung pinakamalaking concern natin, pag iwan mo yan sa mga politiko, hindi nila papalitan yung mga pabor sa kanila. Tama. Baka lalo pa nilang palalakasin ang sarili nila. Opo. Diba? Agree. Yun naman ho sa mga yung signature, di ba sila din yung pasimuno niyan eh. So, mas maganda ho sana yung mga talagang makabayan na tao, competent, may karunungan, para mas mabilis at mas tiwala ang taong bayan. Lahat, kasama ang politiko na ito, walang ibang agenda kundi ayusin lang ang konstitusyon. Alright. With that, Attorney Cayosa, baka may karagdagan pa po kayong panawagan at paalala sa ating mga kababayan. Aloy sa mga mambabatas. Maraming salamat at sana ho, tutukan natin ito, napakahalaga sa ating bansa ito. Alright, salamat po. Attorney Domingo Cayosa sa inyo Sa po muli. oras. Ingat po kayo sa susunod po muli. Maabala ho namin kayo. Ingat po. Salamat. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Alright, good morning and good morning luck. po. At safe travels po, Attorney Domingo Cayosa. Salamat po. Yan. Si Attorney Domingo Cayosa, ang dati pong National President ng Integrated Bar of the Philippines.